Hello mga ka-DIY, welcome ulit sa ating YouTube channel, Handelina Vlog. Sa video na ito, meron tayong DeepEd Cubi na laptop. So, DeepEd model MBPC 2168 14-inch notebook. So, ang problema nito ay once na i-turn on, ayaw siya mag-display. Pero meron sa power. So, naka-press na yung power button, nag-light yung keyboard, meron tayong power button indicator or power indicator. So, ayan. Once na i-caps lock naman. So, nag-respond siya. Ibig sabihin na walang problema yung kanyang system. Ang problema lamang walang display sa screen. So, yan ang ating susubukan na i-fix sa video na ito. Okay, now since walang display, so nag-turn off tayo and then pagkatapos susubukan nating i-open dahil kailangan nating matingnan yung ilalim. So this is functional pero may problema sa display. So functional yung caps lock, ibig sabihin yung kanyang system ay okay lang. Pero sa ilalim kailangan pa rin nating i-check. Minsan kasi yung display ay merong ibang dahilan, kaya nga susuriin natin. Kailangan talaga mabuksan para makita. So i-check natin. And we are hoping na kaya pa ma-fix dahil gusto nating magtipid o save. Dahil initially, dahil walang display nag-function, so ang display lang yung problema, probably that is the LCD. Pero minsan naman, kailangan ding matingnan yung ilalim. And we are going to test to check really what is the cause. Para makita ay of course kailangan nating open. Yung mga ganito kasing laptop, ilan na rin ang nagkaganito. Unang masira kasi nito is yung built-in keyboard, or yun kasi ang nagkukos ng mga series of mga unwanted na task performance sa laptop. So, meron pa bang hindi nabuksan? Meron pa tayong isa dito. Kailangan talaga i-open natin yan dahil gusto nating matiyak. Hindi basta-basta na open. Yan ang open.
And then, ang gusto kong unang ma-check or i-remove ay ang battery. Gusto nating i-discharge or reset yung CMOS BIOS. So we have here a CMOS battery. Kailangan lang nating i-remove. So naka-disconnect yung battery at saka yung CMOS battery. And then long press para sa i-reset natin the power button. Gaya ng mga usual na ginagawa natin. Preliminary or initial na paraan para ma-reset yung BIOS. Dahil kung minsan yung update niya nagkukos ng ganitong error. Hindi na tuloy. So, reset na siguro. Ibalik na natin ang pag-insert sa ating CMOS battery. And of course, yung ating battery built-in. So, the same na i-remove na lang din natin yung ating RAM or memory. Balik natin. And then, turn on. Susubukan natin i-turn on. So, nag-turn on. And then, let's just wait for the result. Plug in na rin natin yung ating charger. Dahil baka malubat. Parang lubat na nga. So, ayan. And then, kapkapin muna natin kung meron bang umiinit. Naka-light. Ano ang mainit? Bakit ayaw mag-display? Usually may ma-feel tayo na medyo mainit. Posible cause so ang area na ito ay warm. So of course normal lang yan kapag warm lang, hindi siya hot. Iba kasi yung hot at saka warm. Yung hot ay mainit, ngunit ang warm ay medyo ma-feel natin na may kunting init. Pero dito, meron ng mainit. Ito, this part here. Tignan natin dyan. Ang portion na ito ay mainit. So, posible around this area, merong mga components na mainit din. Yung iba pa, kapkapin natin. Gaya ng ating previous video, hindi natin inakala na fix. Usually, ganito ang issue din. Pero iba yon kasi Acer. Mainit ito. Itong part nito. At saka meron din dito. O, sige, susubukan natin i-press yung power button. Ayan. Biglang nag-flicker yung screen. Ganyan, nakikita natin. Flicker lang siya. Flickering. And then, yung ating fan is spinning.
malakas. Meron bang mainit? Super init ito. Yung core dito, mainit. So, posible merong mga component din dito na mainit. Ano pa ba ang mainit? Dito warm. Mainit din. Ito. Itong mga mga cores niya dito. Coil. Super init. So, at this part here na merong of course dito sa banda rito meron tayong napansin na parang mga dumi, okay, meron bang nag-display? Wala. So, long press muna natin for power. I-stop muna natin. Okay. Unplug muna natin ito at saka yung kanyang battery. Kailangan muna nating i-remove. Meron tayong na-feel talaga dito. Mainit ito. Mainit talaga ito. So, since meron tayong na feel kanina na mainit while nag-charge tayo, so posible meron dito yung kanyang dito yung part na merong konting problem. And we will focus on the ENA chip, or pwede rin natin tawagin yan ng Super I/O chip. So, ENA is just a company na nag-develop. So, while itong chip na ito na parang square, ito yung responsible sa power management dito. Especially sa distribution of proper voltages. So, posible, meron lang konting na-feel siya or na-sense kasi siya yung nag-manage sa power dito galing sa charger. Kasi dito yung charger at sa banda rito, and then pumapasok siya dyan sa mga itong mga parts na ito na kung saan tinatawag ding MOSFET dahil sila ang nagko-control sa proper flow sa pag-regulate ng mga voltahe. So, umiinit sila, posible meron silang na-sense na kakaibang voltahe, and posible siya yung may control dito lahat, nasa-sense niya. So, since this is the power management chip, at the same time, pwede rin siya nag-control sa input-output, gaya ng management dito sa display kasi nasa part dito. Ito yung part na mayroong display sa proper voltage. So, kailangan lang natin, i-test natin. Mag-DIY tayo. Gamit tayo dito. At meron tayong brush. So, toothbrush. So, lagyan lang natin ng konti. Meron pa ba tayo? Ayan, may konti. And then, i-brush natin yan. Dahil sometimes, madumi siya yung mga tip niya dito. At yun ang posibleng dahilan din na ayaw mag-display. So, salin na rin natin yung ibang mga parts dito. Dahil kanina may napansin tayo dito na may dumi. So, i-brush na rin natin. Hanggang dyan. Okay. So, susubukan natin. That is, DIY lang muna tayo. Titingnan natin kung gagana ba. So, posible ibalik na natin itong battery. Kasi kanina nag-try din tayo reset ng CMOS.
mga ilang porsyento kaya yung ating chance na posible nating ma-repair ito, ma-fix. We don't know yet, but gaya ng sinabi ko, let's just pray again na sana ma-fix natin kung meron mang parang miracle na nangyari. Okay, so sana makatulong din tayo sa may-ari nito dahil gagamitin nila sa school. So sana yung pag DIY natin kasi is do at your own risk. Kaya kung ayaw ninyo o hindi nyo kaya, huwag nyo gawin. Basta at least nag-try lang tayo. Okay, at saka since na-try na natin yan, susubukan natin i-plug in. Ayan. And then, we are hoping na mag-display sana. Positive lang. We hope meron tayong ilan kaya? Mga 90%. So, positive lang kahit hindi talaga tayo sigurado. Press natin yung power button. Sana mag-display. Ayan! It's a miracle. Parang hindi tayo makapaniwala. Ayan! Nag-display. So, titingnan natin. Sana tutuloy. Ayan! Hindi ako makapaniwala na nagawa natin yan. Ayan, nag-display na. So, posible matutuwa yung may-ari nito. So, marami siyang mga files dito. So, siguro kakailanganin niya. At yan, nakita natin na nag-display na. So, na-fix natin ang issue sa DeepEd Kubi EMD Ryzen 5 kung saan ay ayaw mag-display kanina. And then, titingnan natin yung kanyang charge 6%. So, i-charge na lang natin pagkatapos nating maibalik yung ating back cover. Sa success ang ating ginagawa. Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button, i-like and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handelina Vlog. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!